Nananawagan po ako sa lahat po ng nakakaalam po, huling nakakita sa kapatid ko. Pwede po, kung maaari po, magbigay po kayo ng informasyon na nalalaman nyo po para po mapabilis po yung paghahanap po sa dalawa kasi mahigit 1 buwan na po, nawawala yung, hindi po kami sigurado kung buhay pa ba sila o wala na. Kasi wala na din po kami natatanggap na kahit anong balita sa kanila, wala na rin nakakita o ano po. Magkasama sa trabaho si Daniel Hermoso at si Gabriel Castro. Ang pangalan ng planta ay Apex Construction and Crushing Plant. Okay, sa San Rafael, Bulacan. Wendy, kailan nyo nalaman na nawawala pala or missing ang kapatid ninyo na si Daniel? Eto lang pong February po. February na? Bakit ang tagal? Tinawagan po kami ng pamilya po ni Gabriel na yung magkasama nga daw po sila nung December 30. Tas hindi na nga po namin, yung time po kasi na yun, hindi na din po namin makontak yung kapatid namin. Tas yung time din po pala na yun na hindi na din po nila makontak yung Gabriel. Matagal na bang nagtatrabaho si Daniel doon sa planta? Wala pa pong 1 buwan po. Paano niya nakuha itong trabahong ito? May nagpasok po sa kanya na isang bodyguard din po doon sa may planta na army po. Okay. Pero before this, saan nagtatrabaho si Daniel? Sa may bakery din po. Ma'am, kailan niyo po huling nakausap ang anak ninyo na si Gabriel? Huli ko po siyang nakausap ng December 30 ng umaga po dyan sa Pilipinas. Okay. Tapos po, yun po huli namin pag-uusap, 9 o'clock. Tapos po, December 31, tinawagan na po ako ng fiancé niya na nawawala nga po yung anak ko. Okay. Ang sabi po ng fiancé niya po meron silang konting salo-salo or parang nagiinuman po siguro ganun dahil maghiwalay yung taon. Na-report po ba ninyo na missing si Gabriel? Kasi mas una ninyong nalaman na missing kaysa sa mga kaanak ni Daniel. Na-report po ba na missing person? Hindi po. Kasi po ang nangyari po, yung amo po niya ang tinawagan ng husband ko. Okay. Tapos sinabi po, ni-report na po daw ng CIDG, naghahanap na daw po. Ang assumption is yung company ang nag-report na missing. Opo. Nung gabing yun, bago po yung anak ko iniwan doon sa planta ng bodyguard, yung kasama po niya, body-body niya. Iniwan po ng body-body niya yung kapatid ni Miss Wendy po. Tapos, hindi na po namin nalaman kung kasama po siya nung oras na yun na nawawala. Pero nag-assume lang po kami na nawawala din siya. John Talusan, siya ang plant manager ng Apex Construction and Crushing Plant ng San Rafael, Bulacan. Tama po ba kami na kayo ang current plant manager? Tama? Opo, ma'am. Sa ngayon po, opo. Previously, it was Gabriel Castro, yung manager ng planta. Tama? Opo, siya po. And meron po kayong tauhan dyan na isang Daniel Hermoso sa planta. Tama ba? Opo, ma'am. Kasama po lang. So, both of them now are missing? Tama ba? Opo, ma'am. Opo. Oo. Ano po kayo dyan noon, Sir John, nung hindi pa kayo ang plant manager? Kayo ang assistant? Ako po, assistant po ako ni Sir Gab. Nai-report na po ba ninyo ito sa police? Kasi tinitay po namin yung yung lahat po kasi ng mga records namin na sa kanya tinatawagan po namin sa is wala rin po. Okay. Kailan nyo po huling nakausap si Gabriel? Nung araw po, ma'am. Okay. Ano po ang huli ninyong conversation? At saan po? Minum po kami dito, bago po kasi siya magpa-Christmas break, New Year's break, nag-inuman po kami, tapos, yun po, yung mga taong gumagawa dito, sinamahan po na uminom. Oo. Hanggang anong oras po yun? Po, ako po kasi ma'am, 7 to 8, nagpahatid na po ako sa isang tauhan namin, naiwan ko po sila dito . So, alas 8 hanggang alas 8 ng gabi, Philippine time, tama? Opo. Okay. Opo. Based on your best recollection, sino ang naiwan? Meron pong mga naiwan pa na tauhan namin, ma'am, na sa ngayon po, hindi na po bumalik din sa planta. Pero nagkaroon ba ng proper investigation ito na i-report sa kapulisan? Itong nangyari po na ito, ma'am. Oo, yung missing persons. Kasi gaano katagal si Gabriel Castro na manager ninyo dyan? Mga, po, ma'am, wala pa pong years, ma'am, kasi dati meron pong
manager dito, pinalitan lang po niya. Pero dati ng empleyado si Gabriel dyan, parang ikaw din? Opo. Ikaw, gaano katagal ka ng empleyado dyan? Ma'am, more or less po 2 years po, ma'am. 2 years. Magkasama ba kayo ni Gabriel or mas matagal si Gabriel sa'yo? Mas matagal po siya, ma'am. Ang party list na masasandalan. AXIS! Po, sino po ang nag-report sa kapulisan na missing yung 2 tauhan? Hindi naman sila Wala po nag-resign. Hindi po, ma'am. Hindi rin Ako sila po tinanggal sa nangyari, trabaho. ma'am. Hindi po, wala po gano'n. Okay, so parang naglaho na lang na parang bula. Parang gano'n po, ma'am. Hindi kayo nagtaka na nawawala at hindi bumabalik sa inyo yung manager ninyo. Tataka po, ma'am. Siyempre po, ano po, may naman tayo pong trabaho na naiwan. At saka, hindi ka naggulat na ikaw biglang plant manager ka na nang wala man lang sinasabi kung ano na nangyari doon sa dati. Wala naman po gano'n, ma'am. Okay, medyo ano to ha, I just find it very, ikaw ngayon na ikaw ang plant manager. Hindi ba dapat tinitingnan mo rin kung ano na ang kalagayan ng mga dati ninyong tauhan kahit yung mga hindi na bumalik dyan? Ilan ba yung hindi bumalik na sinasabi mo? Madami po, ma'am. Mga 6 to 10 person po. Alam nyo ba kung nasaan sila ngayon? Wala po lahat. Ginokontak po ng assistant namin dito, wala naman po sumasagot. Lieutenant Colonel Yamansares, ano po ba ang update tungkol dito sa mga nawawalang tauhan ng Apex Construction? Kinausap ko po yung mga investigation personnel po natin. If there are reports, pertain po dun sa sinasabi niyo pong pagkawala ng mga tao. Oo. Ngayon, ma'am, wala po yung record. So with this, ano po ang magiging first step? Kasi kung lang ha, kasi ang sinasabi is yung may-ari ng planta ay nag-report sa CIDG. Wouldn't CIDG have coordinated with the San Rafael Bulacan PNP? Yes, ma'am. Dapat po, kung may direct contact po yung owner po ng employer po nila, Oo. pwede po natin po ang local police. Namin po nila itatap dahil most probably responsibility po namin yung information. Ngayon po, ma'am, wala po kaming concrete information na yung pong tao na yun na nawawala. Kung hindi po magsasabi, yung mga taong kamag-anak niya, There you hindi go. siya umuwi. Yes. Opo. There you go. So, ang nagiging practice po namin dyan dito sa PNP, kung tiga saan po yung tao at doon po siya hindi nakabalik, doon po mag-originate yung alarm, yung alarm na i-inform po nung tao sa nearest police station na yung kanilang pong kamag-anak ay hindi na po nakabalik. Doon po sila magpapablatter sa president. So, Shari, dyan papasok na ngayon ang Rafi Tulfo in Action, ang Wanted sa Radyo, para matulungan natin ang mga kaanak. Mahirap para kay Ma'am Clarita because she is all the way in Los Angeles. Wendy, ikaw ang magiging next of kin na tinatawag, yung kumbaga pinakamalapit na kadugo na pwedeng mag-file at makikoordinate. Tama ba ako, Lieutenant Colonel Aisbon Lemansares? Yes, ma'am. Acceptable, Opo. no? The sister, kasi wala namang asawa. Yes, At po. although Opo. may mother pa sila, pero may edad na rin, stay in itong si Daniel. So mukhang kailangan ninyong maimbestigahan yung mga tao na nandoon. Ang problema lang, Lieutenant Colonel Aisbon Lemansares, according to Sir John Talusan na plant manager, marami na ring mga nawawala or hindi bumalik na mga tauhan nila who might have information. So medyo malawak na investigasyon ng kailangan dito, Lieutenant Colonel Yamansares, no? Actually, ma'am, nakausap na po kami ni Sir John Talusan. Nagpunta na po kami doon na Okay. receiving po yung inyong information. Nag-action po agad kami. Pinuntahan na po namin agad yung alleged place of incident. Binay-repair po namin yung information coming po sa inyo. At yun nga po, napound out po namin yung same information po na sinabi po ni Sir John Talusa sa inyo po kanina lang na nakikinig po ako. If I may suggest po, dapat po siguro may report muna sa atin siya as missing person, ma'am. Tapos sa part po namin sa PNP, yung buong Bulacan po muna yung makakaalam na meron pong certain missing person na ganito. At least po, ma'am, magkaroon po tayo ng information muna na naka-alarma na po siya na nawawala bago po tayo mag-take ng any other action. Kasi, so sa ngayon po, ma'am, tayo lang po nag-uusap na nakakaalam na nawawala po sila. Yun na nga. Isa-schedule po natin yung pagpunta po namin sa tanggapan po nila PD, gayon din po ng Chief of Police po ng San Rafael, Bulacan. Salamat po sa inyo. Nananawagan po ako sa lahat po ng nakakaalam po, huling nakakita sa kapatid ko. Pwede po, kung maaari po, magbigay po kayo ng informasyon na nalalaman nyo po para po mapabilis po yung paghahanap po sa dalawa kasi mahigit 1 buwan na po nawawala yung hindi po kami sigurado kung buhay pa ba sila o wala na.
Kasi wala na din po kami natatanggap na kahit anong balita sa kanila. Wala na rin nakakakita o ano po. Ma'am Clarita, kayo po, nais niyo pong manawagan, ma'am? Okay. Emotional na po si Ma'am Clarita, no? At ma'am, sige po, kakausapin po namin kayo, ma'am, ha? Sa kabilang studio. I-coordinate natin off-air.